And yun, una sa lahat, good evening and thank you kay Coach Carlo kasi hindi ko naman mahihit yung gold rank without his help. So, ayun nga. And by the way, just to give you a background din sa akin before I start. Actually, may prepare naman akong slide para sa inyong lahat tonight. Para siguro, di ba, pag may nakikitang visual, mas magigets nyo yung ibig kong sabihin. And siguro, sige, share ko na lang yung ano ko. Ayun. So, siguro ayun first of all, welcome sa Thursday meeting natin and general naman natin to siya ginagawa or I mean regular every Thursday night. So before mag-antay ng ano tawag dito ng payout and the good news is since anniversary kasi natin today or kahapon sa LiveGood sa US, so inagahan nila yung payout which is a good thing kasi 'di ba? At least ngayon, wala ka nang inaabangan na payout. Ang maganda niyan, makakapag-focus ka ngayon sa training. Diba? So, hindi ka patingin-tingin sa website natin ngayon kasi dumating na kahapon eh. So, wala na tayong aabangan. So, yeah, let me introduce myself siguro. I'm Jed Beltran and I'm currently working full-time as a virtual assistant. So, tulad nga ng nabanggit ni Coach Carlo, before I find this job, uh, isa rin po ako sa kumita ng konti kahit papaano sa old company namin. And yun, ginawa ko siya full-time as in literal 24/7, 365 days in a year. So, walang pahingahan. 'Di ba? For the sake lang na ma-hit yung Millionaires Club na tinatawag, 'di ba? So, although natagalan din tayo sa ganung part pero still kumita pa din naman. And then, my story is the pandemic hit. Okay, before pa ang pandemic, bigyan ko lang kayo ng konting background sa ginagawa ko before. Ang group ko talaga sa old company namin is based in Tagaytay. So, doon ko po na-hit yung first million ko, yung second million ko sa loob ng sa lugar na yon. And then, before the pandemic hit, pumutok po yung taal. Ang cheque ko before pumutok yung taal is nagre-range po ako ng 30 to 40K a week. So, ngayon sabi ko, syempre, pagka kumikita ka ng ganun, akala mo forever na, which is, that's the biggest lesson for me din siguro na nangyari na, alam mo yun, na hindi pag okay yung situation mo is, alam mo yun, take for granted mo siya. And then, pumutok po yung taal from 30K na cheque ko, the next week, bumagsak siya into 10,000. Kasi syempre, una, sarado yung mga negosyo, walang taong pwedeng lumabas dahil dun sa mga abo na lumalabas dun sa taal. And then, after a week, hindi pa tapos, the pandemic hit. So, literally, na-wipe out po yung group ko sa old company and ang naging pinakamalaking lesson ko that time is do not put your egg in one basket talaga or huwag kang aasa sa isang source of income. That's why during the pandemic, ang dami kong pinasok na kung ano-anong pagkakakitaan for the sake na makasurvive. Buti na lang may nasave tayo kahit papano sa old company and yun yung naging pang-sustain ko that pandemic time which is sobrang tagal kasi sabi nila 3 months lang daw yung ano ganto ganyan tapos umabot ng 1 year and then umabot ng 2 years. So, I need to find ways paano kumita ng pera habang nasa bahay kasi bawal sa labas. I tried crypto, I tried forex, although kumita din tayo doon. And then, ito na yung final ano ko ngayon. Ang ginagawa ko right now, I am a full-time virtual assistant. So, currently, I am a team leader ng isang buong social media team. So, I'm handling 20 virtual assistant din under my bucket at the moment. So, ngayon, kasi share ko sa inyo ano ba yung ginagawa ko in a daily basis. Kasi for sure, ako personally in my group right now, 70% po ng members ko is it's either professional or may business or talagang hindi lang live good yung ginagawa nila. Parang ginawa lang nila yung live good as tulad ko, part-time lang din. So ngayon, ang kagandahan po kasi sa ganitong platform for me, pwede mo siyang gawin talaga literally kahit nasan ka using your cellphone. So hindi lang po to natitigil sa pag nasa bahay ka, pwede mong gawin. Maniwala ka sa akin kahit nasan ka. Ako minsan pag lumalabas ako, nasa mall ako, nagpapasok kami ng pay-in, kumakain ka. Alam mo yun? Kaya sobrang laking advantage talaga ng business na to. And for me, siguro yun yung mga bagay na i-explain ko tonight. Paano mo siya gagawin in such a way na una, hindi maaapektuhan yung ginagawa mo ngayon. Okay? Ako kasi before, nagtitrain na din po ako sa old company before na I was guilty na, alam mo yun, parang on the back of my mind, parang mali yung part na parang pinapatigil mo yung tao sa ginagawa niya for the sake na ito lang yung i-focus, which is for me, right now is hindi na siya healthy mindset kasi hindi talaga pwedeng isa lang po yung source of income. That's why here in Live Good, we promote a healthy community in a way na pag may ginagawa ka na or nag-work ka at the moment, idadagdag lang po natin ito. We don't promote na nag-work ka tas out of nowhere bigla mo siyang ititigil.
Not unless platinum rank ka na or diamond rank ka na weekly hindi ka na bumababa ng $500. Siguro yun, pwede mo nang itigil yung work mo kung mas mababa na yung sinasahod mo a month sa kinikita mo weekly. Pero kung wala pa po tayo sa ganung part, ako kasi I believe na pwede mong aralin lahat eh. Tulad nito na isasabay ko siya in a way sa pagtatrabaho ko kasi napapag-aralan po yung ganung paraan. 'Di ba? And tonight, I will give you at least 3 pointers paano mo siya gagawin. Okay? And number one dyan na ituturo ko siguro tonight is, eto pa, ulit-ulit nyo na siguro itong naririnig sa training simply because this is the ang tawag dito, this is the bloodline ng negosyo talaga natin. Kailangan mo siyang aralin. Okay? And good news ko sa inyo tonight, matututunan mo siya kung paano mo aaralin in a way na maisasabay mo pa rin sa business mo or sa work mo na hindi ka nahahassle sa mga bagay-bagay. Okay? And number two, okay, eto personally ginagawa ko siya. That's why I hit my gold rank doing part-time. I will need to learn to commit talaga sa isang bagay. Not in a sense na parang yun nga sabi ko kanina ititigil mo yung ginagawa mo tapos libod lang, no. There's a lot of way to commit na hindi mo kailangang itigil or iwanan yung ginagawa mo before ka mag-live good. Okay? It's only a matter of priorities which is isa sa ipo-point out ko mamaya. And lastly, how are you gonna create a momentum? Kasi yung momentum is, ano yan eh, parang it's the decider thing na kung magiging successful ka sa ganitong klaseng business or hindi. That's why it is important din na maintindihan natin ano yung impact ng isang momentum sa nangyayari sa group mo, sa you personally, in your, di ba, day-to-day life. So, siguro yeah, let's start my topic and this is number one, study the business. And yung pinakaunang part ng pag-aaral ng negosyo natin is ano? You need to master the presentation. Okay? Coach, bakit? Ba't ko kailangang aralin yung presentation? Simply because hindi lahat po ng nasasenda natin ng video is nanonood. That's the reality. So, sa ayaw man natin or sa hindi, hindi po lahat ng sinenda natin ng presentation is pinapanood nila. Bakit? Ang watch time kasi ng isang tao is mababa lang. Kaya nga kung mapapansin nyo, let me give you an idea. Bakit sumikat yung TikTok? Simply because yung TikTok is a very short span of video na lahat ng gusto mong malaman sa isang bagay, nakokompose nila into 1 minute. And ang tao, alam mo yun, parang tayo, ang interest rate kasi natin sa isang bagay, pinakamahaba na, 1 minute. 30 seconds to 1 minute, pag hindi mo nakuha yung interest ng tao, hindi nila tatapusin yung presentation or hindi sila na makikinig sa'yo. That's why kung mapapansin nyo, even sa YouTube, nauso na yung tinatawag na shorts. 'Di ba? Yung 30 seconds, 20 seconds lang na video. And ikaw mismo personally, tuwan-tuwa kang manood ng ganun, maniwala ka sa akin. Mas gusto po nating nanonood yung 30 seconds, 1 minute lang na video. Compare mo dun sa mga vlog na inaabot ng 1 oras, 2 oras. Alam mo yun? Hanggang sa nakakatulog ka na. So ngayon, anong point ko? Coach, bakit ko kailangang aralin yung presentation? Since hindi po lahat ng tao is tinatapos yung presentation na sinesend natin, it is important na meron kang plan B. Coach, ano yung plan B? Na ikaw personally, through chat, kaya mo siyang ipaliwanag. Okay? Kasi kami nga before sa old company namin, ito yung una din talaga namin itinuturo simply because hindi po kasi sa lahat ng oras is available yung coach mo or yung nasa taas mo na, coach, may ipapakausap po ako, baka po pwedeng patulong. Pag available siya, that's a good thing. The problem is pag hindi siya available, 'di ba? And what if may biglang nag-join din sa'yo, tapos yung nag-join na yon kailangan naman ng magpe-present din. Tapos hindi available yung coach na nagpa-join sa'yo. So, ang option lang is ikaw yung mag explain. So for me, ang kagandahan kasi dito sa community natin sa loob ng Elevate, for me hindi ko kasi rin siya maiwasang hindi i-compare sa old company namin kasi ang laki ng pinagbago talaga. Na dito, sa old company namin before, talagang ikaw mag-isa hahanap ng paraan. Ikaw gagawa ng sarili mong presentation, ikaw hahanap ng sarili mong training. Pero nung kaya ako, isa ko sa nagustuhan ko talaga dito sa group natin under kay Coach Carlo is lahat provided. Even yung presentation po na sinesend natin, galing po yun kay Coach Carlo. He takes time para mag-create ng presentation na ganun. Hindi po yun madaling gawin. Kasi pagka-present mo, i-edit mo pa siya. And ito yung magandang part. Hindi lang po si Coach Carlo, yung wife niya, si Coach Bella, is naggawa pa rin ng presentation or para siyang introduction video ng overview ng company which is yung 3 minutes presentation na ako minsan yun yung sinesend ko sa invites ko. Okay? Pag sinend ko yung presentation ni Coach Bella na 3 minutes, pinanood nila, sige, interesado ako paano yan. Since alam ko na kung paano i-present yung business,
Okay? Ang nangyayari, pag ayaw nilang panoodin yung mahabang presentation, explain ko na. Nagugustuhan nila. Kasi bakit? Alam ko po paano i-present yung business. This is, ito yung ano paano ko ba sasabihin? Minsan, ito yung nagde-determine kung magpipay in or hindi yung tao. Ilang beses mo na na-encounter na interested naman yung tao. The problem, nung huli mong reply, hindi na siya sumagot. Na-encounter nyo po ba yun? Na-experience nyo ba yung mga ganung bagay? Yung out of nowhere, bigla ka na lang niyan sinin. Di ba na parang, ang ganda naman ang usapan namin, tapos bigla na lang siyang hindi nag-reply. Alam mo kung bakit? Kasi since hindi mo pa totally mastered yung presentation, hindi mo alam kung ano lang dapat yung sasabihin mo. May tinatawag kasi tayong ganun na hindi mo dapat muna ibibigay lahat ng information. Okay? Kasi bakit? Wala na silang alam mo yung mawawala na yung curiosity nila sa mga sunod yung pag-uusapan. Ako kaya una kong pinapamaster sa mga members ko right now is aralin yung presentation. I'm only asking you, sa lahat po ng nakikinig dito right now, I'm not asking for your 8 hours of your day, 2 hours of your time. No. I'm only asking for 1 hour of your time daily. Panoodin mo yung presentation ni Coach Carlo. Bakit? Makakatulong po yun sa'yo sa pag invite at sa pagpapapayin ng tao. Pag tinanong kita right now, hanggang anong level lang ang makukuha mong commission sa silver? Masasagot mo ba ako instantly? May explain mo ba sa akin kung bakit ganun nangyari lang? Or hindi pa? If hindi pa po natin totally kabisado lahat yun, it's about time. 'Di ba? Na aralin natin kung hanggang saang level lang ang nakukuha ng bronze kasi may mga nakakausap pa din akong members right now na 1 month na tapos tinanong sa akin, Coach, ba't ganun? Ba't parang kulang yung income ko? Kasi yung napa-join ko, may napa-join na din. Kaya lang, ba't wala akong nakuhang $5? Alam niyo po kung bakit? Kasi hindi pa siya bronze rank. 'Di ba? So, that's why importante yung mga ganun po na bagay na inaaral din natin siya kasi malaki yung impact niya sa business natin. And magugulat kapag na-master mo yung presentation kasi ang dami nagtatanong sa akin, even hindi ko pa-grow, which is kasama naman natin sa community. Coach, paano mo sila napapa-join? Kasi right now, currently, I have a 37 referrals na at the moment. So, napapa-join ko sila in a way na alam ko kasi yung presentation na kahit through chat talaga, na-explain ko na gaano kaganda. Paano mo mababawi yung tunay? Tunay mo. O tama, paano mo mababawi yung tunay? Ilang referral lang ang kailangan mo para mabawi yung tunay? And gaano lang siya kabilis gawin? And what if naman yung invite ko ayaw niya sa invite-invite? I have another option. May panibago pa akong bala. Anong sinasabi ko? No need to worry kung ayaw mo mag-invite. We have a monthly matrix. Okay? Hindi nga lang siya katulad ng weekly, pero anong maganda dito? Monthly, pwede ka pa rin kumita through automatic spillover. Pag tinanong, ano yung automatic spillover? Okay? Doon ma-explain mo na siya pag inaral mo yung presentation. So, doon talaga lahat babagsak yun, even yung inviting talaga. 'Di ba? Kasi ang dami kong na-encounter right now na members na ang dami nilang inquiries. Kaya lang yun nga, yung iba nagsisin bigla. Kasi una, ayaw hindi napanood yung presentation ng buo. Pangalawa, hindi na paliwanag din sa kanila through chat. And better if you have the time, tapos may time din yung invite mo, I would really suggest, i-video call mo na siya. Kausapin mo na. Okay? And din dun babagsak, mapapasali mo siya through video call, one-on-one kayong dalawa, if you know the presentation. Okay? And ang good thing, ulitin ko po, sa community natin, we already have the tools and materials. And I'm hoping na lahat naman po dito is nasa Telegram group natin. Tama po ba? So kung nasa Telegram group ka, nandun na lahat ng tools. Even scripts, yun yung maganda dito sa community talaga natin. Even scripts, provided na po doon. Mag-exert ka lang ng konting effort to backread and then kung gusto mong mag-take down notes ka, mag-take down notes ka. Okay? So this is my first pointers for you tonight. Aralin mong mabuti yung presentation and trust me, 200%. Pag natutunan mo paano i-explain ng tama yung live good, maniwala ka sa akin. Ang dali lang nitong gawin. Kasi kami, imaginein mo sa old company namin, nakakapagpa-pay in kami on the spot worth 45,000. And the lowest package is 4,000 pesos. 'Di ba? What more pa ngayon tong tunay, tapos online pa. 'Di ba? So for me, gusto mong mas mapabilis dito doing it part-time. Okay? Gawin mo after this meeting, after this training, sit back, punta ka sa website, panoodin mo yung presentation ni Coach Carlo, lahat ng mga videos na pwede mong mapanood sa YouTube channel ni Coach Carlo, give time, panoodin mo siya everyday, at least 30 minutes of your time. I'm not asking for 2 hours, 3 hours of your time. At least 30 minutes will do.
Maniwala ka sa akin, ang laking magiging impact nun sa'yo daily. 'Di ba? Na hindi, ito yung mangyayari dyan eh. Hindi pa tinatanong nung invite mo, alam mo na yung isasagot mo. 'Di ba? And pag tinanong niya, paano ba kumikita yan? Alam mo na rin ipapaliwanag lahat. Pag tinanong, eto na yung pinakamalaki, mamaya i-discuss ko yung pinakamalaking ano talaga sa pag-invite, 'di ba? Yung pag tinanong kung networking ba yan or something. So, pag hindi mo alam yung business talaga natin, hindi mo siya naaral, minsan na ano eh, hindi natin napapajoin yung mga taong ganun kasi hindi na-explain ng mabuti. Okay? I hope make sense yung mga sinasabi ko right now, and again, we have the tools and materials na po na provided. I'm only asking for your 30 minutes of your time daily. Sa 24 hours mo, bawas po tayo at least 30 minutes. Panoodin mo yung presentation. Have time para i-explore mo yung website. Learn to navigate the website. Saan mo makikita yung mga information na kailangan mo. Lahat po yun is nasa website po natin. Okay? So, and number two, na ginagawa ko nung nag-start ako dito sa LiveGood, which is ginagawa naman namin sa old company, baka kasi isipin ng iba, eh coach, ikaw kasi may experience ka na. Kayo kasi may experience na sa old company nyo. Actually, totoo naman po yun. Totoong may experience and knowledge na kami sa old company namin. But, kung hindi po kami magte-take into action, hindi po kami, alam mo yun, hindi kami gagalaw, hindi kami mag invite hindi kami magpe-present, kahit po gaano karaming knowledge and skills na dala namin galing sa kabilang company, hindi po kami magkakaresulta. So, anong ibig sabihin? Ang bottom line lang po nito is tumatrabaho din po talaga kami na tulad ko, even ang schedule ko po kasi is 10 to 6 p.m. every day, Monday to Friday. So day off po Saturday and Sunday. Doon ko sinisingit yung pag-aaral mabuti ng business. And eto sa Master the Art of Inviting, kailangan mo lang talaga mag-build ng curiosity sa post eh. And kailangan mong makuha yung interest nila in a way na kaya nga kung mapapansin nyo, ewan ko kung napapansin ng iba sa inyo, hanap ka ng member natin na bago, na ang caption niya is mahaba. Tapos parang nag-share siya ng buhay niya tsaka ng ano niya, ng background niya before siya mag-live good. And ano yung nakikita niya, ba't siya sumali sa live good. Magugulat ka, ang dami nagko-comment eh. Kasi bakit? Naku-curious yung tao. Ano ba yung meron? Ano ba yung meron sa post niya? Hindi naman to nagpo-post ng ganito. Bihira nga to mag-Facebook eh. Tapos out of nowhere, biglang nag-post ng makabagbag damdamin na ganito. I'm not saying magdrama ka sa Facebook but you can share your story. That's one thing kasi. Ito kasi yan. Ito yung malaking for me. Ito yung sagot na maibibigay ko sa mga members na nagtatanong sa akin. Coach, wala pa akong income. Hindi pa ako kumikita. How can I create curiosity or paano ko makakapag-build ng curiosity sa mga tao, sa Facebook friends ko? Simple lang. Lahat po tayo may tinatawag na welcome banner. Hindi po natin ginawa yung welcome banner para lang makita yung picture mo sa banner. No. There's a reason for that. Yun po yung gagamitin mo that you are officially member or you are officially a part of the platform na American company na pwedeng kumita ng dollars. Coach, anong gagawin ko? Pag meron kang welcome banner, okay? Meron ka na nun. Ikaw mismo sa sarili mo mag-post ka. Share your story, share your vision. Bakit ka ba sumali? Ano yung ginagawa mo before ka mag-live good? Bakit okay na yung buhay mo pero still ginawa mo pa rin yung live good? Tandaan mo to, mga tao, chismoso-chismosa yan. They love to hear other people's story. Maniwala ka sa akin. Okay? Kaya nga sa Facebook, ang bilis mag-trending ng chismis eh. Kasi bakit? Yun yung gusto natin. Okay? Whether you like it or not, even ako nung Katniel, Diyos ko, isa ako sa todo post nung Katniel, di ba? Sabay din ako sa trap kasi di ba parang chismis yun eh. Yun ang bumubuhay sa Pilipino, maniwala ka sa akin. Di ba? Mga chismis-chismis na yan online. So anong point? Kung gano'n naman pala yung idea na yung mga tao is interested pag-usapan yung buhay ng iba, why not I share my own story na hindi siya hard selling na nag invite ako, I'm just here sharing the platform that I saw. Nakita ko yung platform na did good. Dati ako, I'm currently an OFW, I'm currently a businessman, I'm currently employed, nagtatrabaho ako right now, I'm currently working at home, and I just wanna share this kasi hindi ko makontain yung excitement and yung vision na nakikita ko sa platform na to, but I'm not forcing you na sumama sa akin. I just wanna share my story, and if ever interested ka naman malaman to, I'm here to help you. Yun lang. Nagpakita ka ba ng income? No. May iniyabang ka bang kahit ano? Nag-flex ka ba ng kung ano? No. You just share yung story na nakita mo. And people are more attracted sa ganun. Yung hindi
Ang tao kasi pag naramdaman nila na parang napaka-pushy mo, napaka-hard selling mo, na gustong-gusto mo silang mapasali for the sake ng 1,450, lalong hindi sila nagjo-join. Always remember, lahat po tayo is nakakaramdam. 'Di ba? Yung hayop nga for example, yung aso, 'di ba? Pag ikaw dumaan ka sa isang kalye na maraming aso, tapos takot ka sa aso, pansinin mo lalo silang nagagalit sa'yo, lalo ka nilang pinagtitripan. Alam mo yung parang kang binubuli lalo ng aso kasi nararamdaman nila, takot ka sa kanila. Pero pagka ikaw, hindi ka takot sa aso, tapos kahit gaano karami nila, normal ka lang dumaan, hindi ka nila anuhin. Because even yung mga animals can sense fear. Okay? So even what more pa yung tao? Yung tao nakakaramdam yan kung totoo ba yung intention mo sa kanila or hindi. If you're just here for the money or you just putting your story para makatulong. So that's, alam mo yun, magkaiba kasi yun eh. Okay? That's why sa post mo, kailangan andun din yung vision. Kasi bakit? Ano bang nakikita mo sa Live Good? Na pag kumita ako dito, eto kung mapapansin nyo, I hope nakapag-training na siya before, isa sa mga top leaders natin si Coach JB. If you're going to check his profile, makikita mo sa post niya, ang lagi niyang caption doon is ano, what if? Sa Tagalog, paano kung ikaw yung kumikita ng ganito? Okay? Hindi siya nagiging pushy. Hinahayaan niya yung viewers niya or yung audience niya na mag-isip para sa sarili nila na, paano nga kung ako yung kumikita ng $100 weekly? That's 5,800. That's 20,000 mahigit in 1 month. Paano nga kaya kung ako yung kumikita ng ganun? Sige nga, subukan ko. Paano ba yan? Magko-comment. Nagigets? So, either way, may resulta ka or wala, you can still invite and build curiosity. Paano? Una, sa Facebook, pwede kang mag-post or yung tinuturo din ni Coach Carlo, actually, super effective yun. Isa yung sa reason kung ba't lumaki din yung group natin. Pwede mo silang yung tinatawag namin na hindi ka muna magpo-post, pero mini-message mo sila isa-isa. Okay? Yung parang hindi ka agad tulad ng iba. Kasi merong ganun eh. Eto yan. Para hindi po malito yung iba. Kasi baka magkaroon ng contradiction sa isip nyo na bakit yung isang training, wag mo na post as out of nowhere kay Coach Jed, magpo-post ka. You need to find kung ano yung tailor-fitted sa'yo. Parang ganito lang yan. Yung sapatos na kasya kay Coach Carlo, hindi kasya sa akin. And yung sapatos na kasya sa akin, hindi kasya kay Coach Jason or kung kay Coach JB. Anong point ko? You need to find kung ano yung tailor-fitted sa'yo. Paano mo siya malalaman? Eh di gawin mo sila pare-pareho. Una, sa first week mo, kung hindi ka mahilig pa mag-post at tingin mo, hindi mo pa nai-invite lahat ng warm market mo, message mo lang sila. Mag-my day ka lang muna. Huwag ka literally mag-post muna sa Facebook. Try it for 1 to 2 weeks and check the result kung maganda. If maganda, tuloy mo lang siya. You don't need to promote it in Facebook kung naman sa message-message, nagiging effective ka na. On the other side, if tingin mo medyo nakukulangan ka sa resulta ng pagme-message, that's the time pwede mo na siyang i-promote sa Facebook. Baka sakali na sa Facebook ka pala maraming makukuha sa mga group sa pagpo-post mo ng story mo. So either way, hindi natin malalaman if you don't try. Okay? So for me, etong master the art of inviting, for me, try mo lang siya lahat. And then, for pillars of success, you decide na mag-PPM ka, you take action, and number three na pinaka-importanting part, you always analyze. Hindi po pwedeng suntok lang tayo ng suntok, tapos yung kalaban mo pala nasa likod. Always check if may nagiging progress ba. Sa 100 kong minessage, iisa yung nag-pay in, siguro kailangan kong i-adjust the way ako makipag-usap sa tao. Kung naman sa pagpo-post mo sa Facebook, sa 10 post mo sa Facebook, sobrang daming inquiry, ibig sabihin, successful yung pagpo-post mo. And then, the fourth part or the final part ng four pillars of success is ano, if maganda yung result, you just continue it. Itutuloy mo lang siyang gawin. Okay? Simply because you don't fix what is not broken. Okay? Hindi pwedeng effective ka na tapos bigla mong babaguhin. Mawawala ka sa hulog nun. Okay? Ngayon, if ever naman hindi siya effective sa'yo, you just need to adjust. Laging yun lang. Lagi nyo lang tatandaan yung four pillars of success. Ako sa pag-i-invite, yun lang lagi kong ginagawa. Number one, you decide. Number two, you take an action. Number three, the most important part, you analyze. Nagiging effective ba sa akin yung pag-i-invite na ginagawa ko or hindi pa? And number four, if good result, positive, you continue. And then, if negative result, you just adjust. Paulit-ulit lang siya until one day magugulat ka nakuha mo na yung tamang skills para sa'yo. For example, bigyan ko ng isang example na lagi ding nagagawa example ng mga coaches natin kasi
she really deserves the recognition din talaga si Coach Minerva. 'Di ba? So, for sure, yung iba dito is narinig na siya kasi lagi na si share because she really deserves the recognition kasi grabe din yung ginagawa niya na kung yung iba effective sa online, siya sobrang effective niya offline or yung kinakausap niya directly yung mga tao. Na kahit sinong makausap niya is ino-offer niyo yung lead good with a good intention. Na tutulungan kita dito, pag nag-join ka dito, pagtutulungan natin. And weekly, I think daily nga eh. Araw-araw may nag-join sa kanya. 'Di ba? So nahanap niya kung saan siya tailor fitted and ganun lang din yung kailangan yung gawin lahat. Just find the perfect system na gagana sa'yo. And then yun lang yung paulit-ulit mong gagawin. Nagets po ba? So I hope I make sense sa part na yon. And then the number three is eto na during inviting, marami kang objection na mai-encounter. Okay? And number one na dyan, networking ba yan? MLM ba yan? Ano yung isasagot mo lagi? For me, ang isinasagot ko lagi is hindi ko siya sinasabing oo, hindi ko rin siya sinasabing hindi. Okay? Ngayon, coach, anong isinasagot mo? Pag tinanong, Jed, networking ba yan? Ang lagi kong sinasabi, iba to sa traditional MLM. Let me explain. Okay? Kasi sa ganitong klaseng business, you just need to be informative. Maraming tao po hindi nagjo-join kasi hindi lang nila naiintindihan to, trust me. Try mo yung kinausap mo kanina hindi nag-join, try mong ilapit sa amin ni Coach Carlo, baka mapasali namin yan right there and then pagkatapos ng presentation. Kasi bakit? All you have to do right now pag nag invite ka ng tao, just be informative. And sabi nga, ito sa corporate world to na nadagdag ko lang. Ito yung lagi pagka ako kasi may experience din ako sa call center or sa BPO industry. Ang unang tinuturo sa training talaga doon is positive scripting. Na ibig sabihin, walang negative dapat nalalabas sa'yo. As in literally. Kasi ang mga Amerikano, mabilis silang makapick up pagka negative yung sinasabi mo, wala na yun. Once they hear a negative from you, ayaw na nilang makinig sa'yo kasi parang hindi mo masosolusyonan yung problema nila. So, ang itinuturo agad lagi doon sa BPO is yung tinatawag na positive scripting na pwede mo ring magamit dito. Pag tinanong networking ba yan? Ang sasabihin mo lang, hindi to katulad ng traditional MLM, this is an e-commerce and a subscription type of business and also a drop shipping. Meaning to say, sa ganitong klaseng business, you have different options how you gonna earn. Pwede kang mag-refer, and then pwede rin hindi kasi we have the monthly matrix. And if ever tulad kita na you have the skill set para i-offer to sa ibang tao, ang great news ko sa'yo, every referral, you will earn 1,450 or $25. So, in short, sa startup cost mo o sa puhunan mo na $50, you only need two referrals para maka-ROI ka or mabawi mo yung nilabas mo. Ganun lang po siya kasimple. And the rest ng susunod na kikitain mo, that's what we call profit. Tubo mo na po siya. And then saka mo siya tatanungin, eto pa yon sa pag-i-invite and sa pagkausap ng invite, golden rule, always end with a question. Paano always end with a question, coach? Lagi kang magtatanong. Bakit? Kung sino yung nagtatanong, siya yung nag-handle ng conversation or siya yung humahawak ng conversation. Pag sinagot mo na gano'n, ganito, ganyan, huwag kang magtatapos lagi sa period kasi hindi sila mag-i-initiate, mag-reply. So, anong gagawin mo? Magtatanong ka lagi. Kagandahan kasi sa Pinoy, pag tinanong mo sila, whether they like it or not, sumasagot sila. Okay? So ako, ang lagi kong ginagawa, sa dulo ng explanation ko about Live Good, lagi kong tinatanong, so kung may feedback pa sila or may nasagot ko ba yung tanong nila or may further questions ba sila or kailan ba nila gusto mag-start? O baka may additional information pa silang gustong malaman. Basta ikaw iisip ka ng mga ways kung paano mo pa ulit sila tatanungin para magtuloy-tuloy yung conversation. Okay? And eto yung good news. Eh coach, paano pag ayaw talaga? Pag nasabi ko naman, ginawa ko yung sinabi mo, paano kung hindi pa talaga sa ready mag-join? That's totally fine. Madami po kayong makakausap na ganyan na undecided. Ngayon, anong gagawin mo? Kailangan mo lang silang mapasign up. Whatever it takes, whatever happens, make sure na bago matapos yung conversation nyo, may dumating na email sa'yo si LiveGood na si ganito is nag-sign up sa power line mo. Bakit? Haya, pag yun nangyari, automatic araw-araw may matatanggap na silang follow-up. So chances are, mas mapapabilis yung pag-join niya kasi may nagre-remind sa kanya na, mag-join ka na, may nag-join na kanina. Pwede mong maging under si ganito kung makakapag-join ka, this cut off. Okay? And always remember na i-explain mo na yung sign up is for free. Walang bayad.
And pag nag-sign up siya, meron na siyang chance na magkaroon ng temporary slot sa system natin. Nagigets? Ganun ka-importante yung sign up. I hope I make sense sa mga sinasabi ko. Type 1 nga kung may nagigets naman kayo kahit papaano sa mga pinagsasabi ko dito. Hindi ko kasi nakakita yung ano. And I hope I make sense sa mga sinasabi ko dito right now, di ba? So, ayun. And yeah, ganun lang ang ginagawa ko. And yun nga, sa pag-handle ng objections, always be informative lang. Don't take their objection as negativity. Tandaan mo to. Even ikaw nung nag-join ka, marami ka rin questions. Ako personally, Diyos ko, nahihiya nga ako kay Coach Carlo nung sumali ako. Although nag-join naman agad ako right after the presentation. Pero ang dami kong tanong after ko mag-join. Bakit may babayadan monthly? Para saan yung monthly? Bakit kailangan i-maintain yung account? Eh, nasa system naman na. Bakit kailangan ko pang bayadan? Mga tipong ganun. Mga normal objection ng tao. And lagi nyo siyang mai-encounter. That's why you need to master how to handle them. Paano? As long as madami kang kinakausap everyday and naiintindihan mo yung presentation, binasa mo lahat ng nasa website, magugulat ka, ang dali na lang sa'yo lahat. Okay? Pag tinanong, bakit po may subscription? Kasi yung business center natin is, kailangan mo, hindi ka makakapag-participate sa compensation plan natin. And sa dami ng nagjo-join sa team namin right now, pag hindi ka nakapag-subscribe monthly, mawawala yung position mo sa Matrix. Although yung account mo, don't get me wrong, your account is lifetime. Okay? Lagi mong i-clear yun. Yung account mo is lifetime siya sa system. Never na yung mawawala. Okay? Pero yung pwesto mo kasi sa Matrix, yun yung kailangan nating alagaan para tuloy-tuloy kang makatanggap ng tinatawag natin na automatic spillover. Okay? Pag sinabi, wala pa kasi akong pera, ako ang lagi ko lang sinasabi, that's totally fine. Wala namang problema kung wala pa kayong pera. Ang kagandahan lang ngayon, any moment from now, pag nagkaroon na kayo ng budget, meron na kayong option kung paano nyo padadamihin yung perang mahahawakan nyo. Ako lagi lang ganun sinasabi ko. Para, just in case, pag nagkaroon sila ng 2.9 out of nowhere, may biglang dumating na sahod sa kanila or ano, maaalala nila ako na, nakausap ko nga pala si Jed, sabi niya, tuturuan niya akong padamihin itong 2.9 ko. Kaya karamihan po ng pay-in ko, nag-pay-in sila after 2 to 3 days pa. Hindi naman yun right there and then pagkatapos ng presentation, nag-join na. 'Di ba? So, maraming ganon. Yung magagaling natin mga coaches na mag-present, ganon talaga. 'Di ba? So, ako minsan kasi pag walang pera talaga, continuous follow-up lang yung ginagawa ko. 'Di ba? After a week, mini-message ko sila, "Hello sir, I just wanna share the good news." Okay? Ganun lang ako mag-follow up sa mga nagtatanong, nagbe-message sa akin directly, paano ako nagpa-follow up. Simple lang. Nakikita niyo yung welcome banner natin. Ang dami kasi nating resources eh. It's up for you na lang how are you going to be creative talaga sa lahat ng meron tayo. Okay? So, ako ang sinasabi ko lang lagi, pansinin niyo, yung latest post ko right now is lahat ng ranker under my team, which is 1 gold, 4 silver, and 26 bronze under my organization right now. Ngayon, meron akong compilation nun sa phone ko na pag in-screenshot ko siya at ipinost ko tulad ngayon, tinan mo, madaming mapapaweran doon, maraming maa-amaze doon. Simply because, number one, it's true, nangyayari siya. Ngayon, same goes sa pagpa-follow up mo. Anong gagawin mo? Sa loob ng team nyo, sa loob ng community nyo, sa dami ng pinapa-welcome everyday, you just need to gather some pictures and then i-screenshot mo siya. Ngayon, anong gagawin ng follow-up? For example, ang pangalan ng invite is Jericho. Hello Sir Jericho, I just wanna share the good news to you today na hindi ko kasi makontain yung excitement ko sa nangyayari sa group. I just wanna share the good news. Ito nga po pala yung picture ng mga nag-join sa amin last week kasi 'di ba nagkausap tayo is a week ago. I just wanna keep you updated kasi ganun ako ka-interested na tulungan ka talaga din dito. Ito yung mga nag-join sa group and I'm hoping this week is makasama ka na namin dito kasi sayang din yung mga taong pumapasok. Just let me know whenever you're ready para masimulan lang din natin. If you have further questions, message mo lang din ako para mapag-usapan natin. Anong nagiging dating sa tao? Nagiging dating sa tao is genuinely willing kang tumulong. You're not just in for the money. You're not just in for the commission. Ako lagi lang ganun ginagawa ko. 'Di ba? Tapos nakikita nila, grabe sir, ang lakas pala ng ano mo. Ang lakas pala ng grupo mo, ganto ganyan. Anong sinasabi ko? Yes, marami pong nagjo-join sa team natin. And not to brag, pero sa buong community po namin, in 3 months time, meron na po kami 2,000. That's why I'm eager na makasama ka dito kasi nasa tamang grupo ka if ever magjo-join ka sa amin. Hindi ka po namin pababayaan dito. We have the tools and materials na magpo-provide para ikaw kumita ka rin ng mabilis. Which is totoo naman. We have the tools and we have the tools and materials. Genuinely, gusto mo silang matulungan.
Ako ganun lang yung madalas kong ginagawa. That's why this coming week, bago matapos yung ano, bago matapos tong month na to, ang daming magjo-join sa akin kasi nakikita nila yung My Day ko. 'Di ba? Kasi literally ang dami. Last week alone, ang nag-join sa group ko in a span of 7 days is 40 affiliates ang nadagdag under my team. Totoo siya na kung hindi ka sasabay right now, kailan pa? Parang yun lang yung gusto mong iparating sa tao na this is the perfect time para sumabay ka sa amin. Okay? All you have to do is to trust me na kaya kitang tulungan dito and ang part mo lang as an affiliate or as a member na ng Live Good, iparamdam mo sa kanya yung genuinely natutulungan mo siya. Na right there and then, pagka-join niya, you're there to help, willing kang ituro sa kanya yung mga dapat niyang maturungan para siya mahit niya agad yung bronze rank or maka-ROI siya agad. Okay? I hope that makes sense. So, ganun lang yung routine ko everyday when it comes sa inviting, sa follow-up, and pag-handle ng rejection. Okay? And simply because anong bottom line, bakit mo kailangang aralin yung negosyo? Because knowledge is the new currency. Kung makikita nyo tong nasa picture na to, etong bumbilya na to represent your knowledge and yung dollar sign na yan represent your income. Hindi lang po ito sa Live Good, it goes any field or any industry na pasukin mo, you are always paid directly proportional sa kung anong kaya mong ibigay sa company or kung anong kaya mong ibigay sa table. Parang ganito. Bigyan ko kayo ng mabilis na example. Familiar kayo sa mga nag-work sa construction, mga nagtatayo ng bahay, di ba? Dalawa ang nagtatrabaho doon. Isa yung nagko-construction na literal na nagbibuild ng bahay at saka may isang foreman na tinatawag. Tama mali. Sino yung mas pagod doon? Yung construction worker o yung foreman? Yung construction worker. Tama? Bakit? Sila yung literal na bilid sa araw everyday. Pero mas malaki yung sahod ng foreman. Totoo hindi. Alam mo kung bakit? Kasi mas alam nung foreman kung paano bubuuin yung bahay. Meron siyang mas malaking knowledge compared do sa construction worker. Same goes sa mga corporate. Mas pagod po ang empleyado kaysa sa manager. Maniwala ka sa akin. Although minsan masakit din naman sa ulo, di ba, na maging manager. Pero physically tired, mas pagod po yung mga employee. Pero bakit mas mataas yung sahod ng manager? Simply because they have a better knowledge. Mas malaki yung knowledge nila. Okay? That's why, sa kahit anong pasukin mo, mapatrabaho man yan or mapanegosyo man yan, always make sure na you have a better knowledge. Okay? Na mataas yung meron ka sa ganitong klaseng business. Kasi wala eh. That's how the works, that's how ganun gumagana yung mundo talaga. Sa ayaw man natin at sa gusto kung sino yung mas maraming alam, di ba? Siya yung mas may power over sa iba. And same thing sa ganitong business, bakit yung iba kumikita ng malaki, bakit yung iba hindi pa totally kumikita ng malaki? Kasi yung mga kumikita ng malaki, they already have the knowledge. And don't get frustrated, huwag kang ma-disappoint sa sarili mo right now kung maliit pang kinikita mo kasi baka isipin mo, ibig sabihin pala hindi ko pa alam ang ginagawa ko. Possibly yes, but don't get frustrated kasi tandaan mo to, lahat po ng bagay napapag-aralan. That's why nandito ka tonight sa training na to. You're willing to learn and that's enough for me. That's enough for us na mga coaches nyo for you na tulungan kang kumita ng malaki. It's always your willingness na matuto. Kasi kahit ganun mo naman kakagaling, kung hindi ka naman na willing magpaturo, nonsense din. For us, ako, right now, I'm totally grateful sa lahat ng umattend tonight kasi doon namin nakikita na willing ka rin talaga. And lahat po ng bagay, tandaan mo, napapag-aralan. Okay? Kaya don't get disappointed. Be proud. Okay? Be proud sa sarili mo na nandito ka sa training tonight, na kahit pagod ka galing sa trabaho, inaanto ka na, or may iba ka pang gagawin, still, you choose to attend the training. For us, sapat na yon para tulungan ka talaga maging successful sa ganitong klaseng business. Again, knowledge is the new currency. Kailangan mo lang gawin, pataasin yung knowledge mo sa ganitong klaseng business, and always remember, susunod po yung pera. Maniwala ka sa akin. Sobrang dali na lang yan. Okay? And next, para hindi po tayo magtagal, and eto, sa pinaka-importante na part talaga to is you always uh, need to learn how to commit sa isang bagay. Eto nga, parang magkausap kami ni Coach JB nung nakaraan, nung isang gabi, may pinag-uusapan kaming plano or something, ganto ganyan, paano mas mapapabilis mag-rank up din yung ibang members namin. Tapos may napag-usapan kami na magandang system or something. Alam mo, sabi ko sa kanya, grabe yung system na gagawin natin sa grupo. Alam mo, sagot niya sa akin, which is for me, nagulat din ako. Alam mo, sagot lang sa akin ni Coach JB, kailangan natin ng matinding sistema, Coach, kasi matinding resulta yung gusto natin makuha. Eh. Always remember, guys,
we are all here to hit the diamond rank. And the diamond rank is a profit sharing of 500,000 monthly. Hindi po siya madali, pero that's doable. Kaya nga po natin siya ginagawa. Hindi naman po tayo magsasama-sama dito kung hindi siya doable. Ngayon, anong point ko? Simple lang. Learn to commit sa ginagawa mo or dito sa Live Good. Not to the extent na sabi ko nga kanina, iiwan mo yung ginagawa mo. No. At least give 1 to 2 hours of your time na aralin yung business natin. Kasi sabi nga, work and you'll get what you need. Work harder and you'll get what you want. Okay? Tama po yan na kahit medyo pagod ka na sa work, you decided na mag-join sa meeting natin, you decided na matuto. Okay? And commitment is simple lang yung meaning niya. It's making time when there's no time. Lahat po tayo busy. Coming from me na ginagawa ko to part-time. Trust me when I say, kaya mo din siyang isabay. Regardless ng schedule mo. There's always a spare time, 'di ba? Kung ikaw mahilig kang manood ng TikTok or something, pwede mo siyang gawin na gawa ka ng TikTok account, doon ka mag-invite para worth it yung panonood mo ng TikTok, 'di ba? So, ang daming ways for you to commit lalo na ang laki po ng kinukuha natin dito na talaga. Hindi lang pangarap mo yung nakataya dito, even your whole family is nandito din. 'Di ba na kaya for me, aralin mo lang mag-commit. Pag feeling mo wala kang oras, still have the discipline, bigay ka kahit 1 to 2 hours per day kahit pagod na pagod ka na. Ako, isa sa mga pinaka-perfect example ko siguro ng commitment is yung member ko from Qatar, si Charlie, na alam mo yung sobrang hectic ng schedule nila. I think 12 hours siyang nagtatrabaho sa restaurant. And then pag uwi ng bahay, minsan talagang kahit, alam mo yun, matutulog na lang siya pero sinisingit niya pa rin yung live good. OFW po siya sa Qatar. 'Di ba? And right now, isang tao na lang, silver rank na po siya, ginagawa niya rin yung part-time. Ibig sabihin po, we are the living testimony na doable talaga siya. That's the perfect part ng business natin. Pwede mo siyang talaga literal gawin. 'Di ba? Kahit part-time mo lang siya ginagawa. Okay? And hope na everyone will give time kahit papaano kasi sabi nga, time is gold talaga. 'Di ba? So, mas mahirap naman kung mapag-iiwanan ka na hindi ka naglaan ng time ngayon tapos kung kailan nag-diamond na yung iba saka mo maiisipan na, sige na nga magbibigay na rin ako ng oras sa Live Good, 'di ba? So, ang point ko lang, give at least 2 to 3 hours of your time para makapag-invite ka, makapag-post ka or something. Yung pagpo-post naman po hindi inaabot ng 30 minutes. So, 2 to 3 minutes nakapag-post ka na. And kung makapag-post ka ng tatlo sa isang araw, you can call it a day. Tapos tuloy ka na lang ulit sa pakikipag-usap sa Messenger. Parang ganun lang, 'di ba? Ako part-time ko to siya ginagawa pero hindi mo makikita yung bakas sa akin na part-time ko siya ginagawa kasi mas madalas pa akong mag-post sa mga full-time ko na member. 'Di ba? Alam nila 'yan. Mas ang dami kong mag-post, ang dami kong mag-story kasi sabi ko for me, I wanna hit my diamond rank next year din talaga. 'Di ba? So, kaya as much as possible, I always give time. Same thing sa inyo. Okay? Ang kagandahan lang kasi talaga sa Live Good sa ganitong klaseng business, kung ano yung binigay mo, yun din yung babalik sa'yo. Nagbigay ka ng maraming time dito, ang ibabalik sa'yo, maraming income. Ganun lang naman po siya. That's the law of universe. Give and take lang po to. You give more time, you get more earnings. Okay? Laging ganun lang siya. Kaya for me, give time ka kasi trust me, hindi naman po masasayang yung oras na ibibigay mo dito. Okay? So, at least, commit ka. And eto, last part lang isi-share ko sa inyo for tonight is how to create, paano ka ba mag-create ng momentum and what really is the momentum itself. Okay? Eto galing to kay John Maxwell, itong quote na to na top one top one guru na when it comes sa leadership. Okay, so sabi niya, momentum is a leader's best friend. Sometimes it's the only difference between winning and losing. Okay? Ngayon, paano ba magki-create ng tao? Paano ba makakapag-create ng momentum ang isang tao? Simple. Ang momentum po is yan yung bagay na nangyayari. Hindi mo siya nakikita. Hindi mo rin siya nga halos nararamdaman but it's there. Okay? Yun po yung mamaya papakita ko sa inyo yung perfect analogy kung paano siya gumagana. Pero the only way for you to create momentum, simple, you have to do it every day. Every single day, walang palya. Every day nagpo-post ka. Ganito po kasi yung problem ng iba kong nakikita na nakasama ko rin sa old company before. Monday ang sipag, Tuesday pahinga, Wednesday ang sipag ulit, Thursday magpapahinga siya, tas Friday sisipag siya ulit, Saturday pahinga, tas ang sipag ulit ng Sunday. You cannot create a momentum in that specific habit or in that specific lifestyle. Creating a momentum, kung mapapansin nyo po, paano nakapag-build ng momentum si Coach Ivan at saka si Coach Carlos sa community natin.
Kung makikita mo, nung unang month or hanggang second month ng community natin ng Elevate, twice po ang presentation natin daily. Araw-araw po meron tayong presentation ng 2 p.m. at the same time meron po tayong presentation ng 7 p.m. That's how you create momentum. Gagawin mo siya ng mabilis, ng dire-diretso. Parang ganito, ang eroplano, it needs a specific momentum para makatake off. Tama, mali? Pwede mo tong isearch sa Google. Ang eroplano, for it to take off, kailangan niya po ng specific speed and momentum. And wala ka pong nakitang eroplano na umandar, tumigil, tapos magugulat ka, putek, biglang lumipad. Walang ganun. Because there's a certain speed and momentum for you to break the yung tinatawag natin dito, yung gravitational force para ikaw makalipad ka. Anong kailangan mo? Kailangan mo siyang gawin tuloy-tuloy. Kaya kung mapapansin nyo, sa mga nakapunta na ng airport, I'm sure marami naman na dito naka-experience sa puntang airport. Kung makikita mo yung runway ng airport, sobrang haba niya. Sobrang haba. Kasi kailangan ng matinding momentum ng aeroplano bago siya makalipad. Bago siya makatake off. In short, kailangan tuloy-tuloy yung takbo niya, pabilis ng pabilis. Ganon din sa'yo. And bakit nasabi sa Bakit nasabi sa quotes na to na momentum is a leader's best friend? Simply because, pakita ko sa inyo, itong analogy na sinasabi ko sa inyo, I'm sure lahat naman siguro is familiar na. Or kung hindi mo man directly nakita, is anong tawag dito? Nabasa mo na or napanood mo na or something ganyan, di ba? Sa Japan, we have what we call a bullet train. Di ba? Etong bullet train na to, ang top speed niya is 300 kilometers per hour. Sobrang bilis po niyan. Okay? That's the fastest train in the whole world. Ngayon, bakit ko siya ginawang example? Simply because etong train na to na tumatakbo ng 300 kilometers per hour, pag ito hinarangan mo ng isang metrong kapal ng pader sa harapan, tanong ko sa inyo, mababasag ba niya? Yes or no? Tingin nyo, mababasag ba niya? Comment mo nga sa harang mo sa harap niya habang tumatakbo siya ng 300 kilometers per hour. Tingin mo, mababasag niya kaya yon? Yung isang metrong kapal ng pader? Definitely yes. Bakit? Meron siyang momentum na 300 kilometers per hour na kahit anong iharang mo sa kanya, definitely babasagin niya. Ito na yung definition ng literal na wala akong paka sa nararamdaman mo. Ngayon, bakit ko siya nagawang example? This goes sa ginagawa natin na business. When you yourself and yung group mo is on their momentum, kahit gaano kahirap kausap ng tao, magugulat ka, sumasali pa din. Magugulat ka out of nowhere, may 10 bagong sumali just for today. Magugulat ka, lumipas ang 1 linggo, 80 yung nadagdag sa grupo mo. Because of the momentum. Because of the continuous na ginagawa mo siya every single day. Na kahit pa may malaking problema sa grupo nyo, nobody cares. Bakit? Tumatakbo na kami ng 300 kilometers. Hindi na namin maramdaman. Kung hindi ka nag-subscribe this month, wala na kaming magagawa. It's not our problem anymore. We are currently running at a 300 kilometers speed. So kung hindi ka sasabay, wala. Hindi ka namin mapapansin na nalaglag ka na sa tren. Sa sobrang bilis na ng takbo ng grupo. Ngayon, anong point ko? This is the perfect example kung gaano ka-importante ng momentum sa ginagawa natin. And on the other side, sabi nga, there's always two sides of a coin. This is the positive side. Pagka maganda yung takbo ng grupo mo, yung pay-in, magugulat ka, hindi mo na alam kung saan nanggagaling talaga literal. Kailan ako, last week yata ako tumigil ng pagpapa-welcome ng mga post kasi last month, kung makikita mo yung mga Facebook, kung makikita mo yung Facebook ko, everyday, dami kong pinapost, literally, na, alam mo yun, oh, welcome nyo naman si ganito. Hanggang sa even yung mga members ko na yung naumay mag-welcome, kaya hindi na rin ako nagpo-post eh. Kasi hindi ko na alam sino uunahing i-post. May nag-join kay ganito, may nag-join kay ganyan, yung isang member, hindi ko kilala, member ko pala. Alam mo, kasi nandun na yung momentum. Which is ang good thing kasi, hindi man totally pa ganun kalaki yung na sobrang sabog yung elevate. Pero makikita mo, nandun na yung progress talaga. Ang kailangan mong gawin is sabayan na lang talaga. Okay? Ngayon, on the other side na binabanggit ko, this specific train, nakatigil, walang momentum. Literally, nakapark siya, nakatigil. Pag eto, nilagyan ko to ng isang dangkal na bato sa gulong niya sa harap, dalawa. Sa gulong niya na maliit sa ilalim, nilagyan ko ng isang dangkal na bato or bakal sa parehong gulong niya. May question to you right now. Tingin mo, makakaalis hindi? Comment mo dyan. Makakaalis kaya yung train na to or hindi?
Yung nakatigil siya, nilagyan mo siya ng isang dangkal na kapal ng bato or bakal sa gulong niya. Question, makakaalis o hindi? Makakaalis kaya? Tingin mo? Definitely no. Anong point ko? That same train na kayang bumasag ng isang metrong kapal na pader is hindi kayang umalis sa isang dangkal na bato. Bakit? The only difference is the momentum. Mararamdaman mo to kapag wala kang momentum sa grupo mo when you feel tired, when you feel na akala mo yung maliit na bagay na wala ka lang napapaying this week, feeling mo hindi ka nayayaman. Kasi there's two types of momentum, negative and positive momentum. Nakakita ka na ng bolang gumugulong pababa, downhill. That's one type of negative momentum. Kahit anong gawin mo, pag nasa momentum na yung bola halimbawa, nasa bundok ka, tapos gumugulong yung bola pababa, tendency, may chance, hindi mo yun pwedeng mapigilan na. Kasi may momentum na siya pababa. Same goes, pag naman pataas yung momentum, pwedeng hindi mo rin mapigilan. Ngayon, anong point ko? Sometimes you will experience na feeling mo walang nangyayari sa group mo. Na bagal, coach, nag invite naman ako. Coach, nagpa-follow up naman ako. Coach, umaattend ako ng training. Alam mo, good news ko sa'yo, kung minsan napipil mo yung ganun, wala ka palang momentum right now. And tulad ng sabi ko sa'yo kanina, anong kailangan mong gawin? Still, do it every day. Gawin mo lang siya everyday, araw-araw. Okay? Araw-araw mo lang ituloy kahit feeling mo stuck ka na dun sa isang lugar na yon. No worries. Tuloy mo pa rin. Kausap ka pa din ng tao. Mag-present ka pa din. Attend ka pa rin ng training. And one day, magugulat ka, nasa momentum ka na rin, umaandar ka na rin ng 300 kilometers per hour and lahat ng problema sa'yo, baliwala na. Hindi mo na nararamdaman yung negativity. May nagsabi sa scam to, wala ka nang pakialam sa kanila kasi ang dami mo nang inaasikasong grupo. Ngayon, anong point ko? Lahat po ng bagay na yan is napapag-aralan. Nangyayari siya, napapag-aralan siya. All you have to do, starting tonight hanggang sa mga susunod na araw, you just need to do live good every day. Regardless kung anong diskarte mo, kung paano mo siya gawin, mahilig ka bang mag-post or hindi ka man mahilig mag-post, magaling ka ba sa message or hindi, regardless, ang point is, as long as ginagawa mo siya everyday, in no time, magugulat ka na lang, nasa momentum na yung grupo mo, hindi mo na magugulat ka, chumicheki ka na ng 100, 200 weekly kahit wala kang referral. Nangyayari ba siya? Yes. Nangyayari po siya sa amin right now. Ako personally, last week alone, ang nag-join po sa grupo ko is nasa 40 plus. O nagugulat na lang ako, I hit my gold rank December 3. December 3. Okay, so that's 30 referrals and 100 members. And right now, it's December 14. Exactly 11 days na nakalipas nung nag-gold ako. And right now, ang number po ng affiliates ko under my team right now is at 210. So in a span of 10 days po, na doble po yung 100. Kasi bakit? Hindi ko man totally masabi na ganun nakatinding momentum ng grupo ko, but we're starting to get there. Nagsisimula na kami. Kasi bakit? Ano lang lagi ko sinasabi sa mga members ko, do it every day. Yung mga members ko nga na willing makipag-usap sa akin after ng work ko, kung makikita nyo yung mga my day ko, may mga kinakausap akong professionals. Nakadalawang batch na ako ng meeting ng mga professionals. Yung first batch na kinausap ko, bishop, doktor, engineer, tapos may teacher doon. Tapos second batch, ganun din. Mas maraming engineer at teacher din. So, we do it every day. Okay? So, regardless, have the discipline na kahit alam mo yun, kahit feeling mo tinatamad ka, kahit feeling mo may iba kang bagay na gustong gawin, still, gawin mo pa rin siya. Okay? Kasi in no time, makikita naman nung nasa taas eh. You're doing your part. And dadating at dadating yung blessing. Okay? That's why, again, the easiest way to create a momentum, ano lang, gawin mo lang siya everyday. There's no secret. Wala pong hidden formula. Hindi mo kailangan maging rocket scientist para makapag-create or makakreate ka ng momentum sa grupo mo. You just simply to do it every day. Gawin mo lang siya. No ifs, no buts. Gawin mo siya. Okay? And magugulat ka, out of nowhere, yung grupo mo, makikita mo sa structure mo sa makikita mo sa website, dumadami na. And that's one thing that excites you every day. Ako yun yung nagpapa-excite sa akin na nakikita ko nadadagdagan yung members ko, nakikita kong may nagra-rank up, nakikita kong dumadami yung members ni ganito na dati ang problema niya hindi siya makapagpa-pay ng isa. 'Di ba? Nandun yun eh. The secret is nandun lang mismo. You just need to do it every day. Okay? And hopefully I make sense.
And lastly, eto, bonus ko na sa inyo, hindi ko nabanggit sa unang part ng presentation, dito ako mag-end. You just need to believe in yourself na kaya mo din. Tandaan mo to, age is just a number. You are never too old to set another goal or to dream a new dream. Okay? Whenever you believe, you're halfway there. Tulad nitong nasa illustration or nasa picture na to, nakikita niya yung sarili niya, magiging hari siya. And same things dito sa kabilang picture, yung pusa na tingin niya sa sarili niya, is tigre siya. Dapat ganun ka din mag-isip. Because, totoo naman yan eh. Hindi ka dinala ni God sa live good. Ayoko na maging sound preachy or whatsoever kasi hindi naman ako totally religious na tao. I just, yeah, if I have time, I read the Bible sometimes, di ba? So, kasi mahilig po ako magbasa ng libro daily. It's part of my daily routine. Pagkakagising, pray lang 5 minutes, magte-thank you na, alam mo yun, sa lahat ng blessings or whatsoever na parating for today. And then, 30 minutes of my time every day, nagbabasa ako ng iba't ibang libro. So, ganun lang ginagawa ko, daily routine. And naniniwala ako kasi dito sa Libgod na sabi ko, doing part-time, I can still achieve na makapag-gold rank. And still nangyayari siya. All you have to do is to believe. Maniwala ka sa sarili mo na someday, ikaw din yung nasa gold rank na banner. Someday, ikaw din yung mag-handle ng 20 plus, 200 plus na members. Doon lang magsisimula kasi lahat yun. Hanggat hindi mo pa kayang paniwalaan yung isang bagay, hindi kasi siya talaga mangyayari pa. Okay? Kaya for me, ang kailangan mong gawin right now is believe na kaya mo to and you have a purpose kung ba't ka nandito sa loob ng company natin ngayon. Yun lang yung request ko sa'yo for tonight. Believe in yourself ko regardless kung ano mang sitwasyon mo yan, kaka-join mo lang. Be grateful kasi napunta ka sa pinakamagandang company. 1 month ka na, 2 months ka pa, 2 months ka na, nababagalan ka sa sitwasyon mo. Be grateful kasi after 2 months, nandito ka pa rin naman eh. Hindi ka na tulad sa ibang bumitaw sa subscription nila. There's always a lot of things for you to be grateful for. Okay? Yun lang yung kailangan mong i-appreciate daily. And then, maniwala ka na one day, ikaw din yung magda-diamond. Kaya ka nga sumali dito eh. Para saan pa sumali ka, di ba? Kung hindi ka pala naniniwala magda-diamond ka. Di ba? Believe in yourself and you're literally halfway there. Mabilis na lang yung trabaho. Naniniwala kang kaya mong papiinin yung kausap mo, magugulat ka sa sali yun. Naniniwala ka na sa sarili mo na tingin mo kaya mo nang mag-handle ng 100 na tao, magugulat ka. Bukas makalawa, 100 na yan. Okay? It always starts with you talaga. Sa'yo magsisimula yan. Gaano ka na ba ka-convince na isa tong live good sa makakatulong sa'yo in the future? If you really believe on something, dun kasi susunod yung commitment na binabanggit ko kanina eh, na kung naniniwala ka magiging successful ka dito, talagang gagawan mo siya ng paraan para makapagbigay ka ng time dito regardless kung pagod ka sa trabaho or pagod ka sa negosyo. Ang dami ko pong kilala, ang dami kong members na talagang, alam mo yun, ang dami ginagawa sa buhay pero nagagawa nila to ng time because they believe na somewhere in the future, may magandang nag-aabang sa kanila, which is totoo naman. 'Di ba? Kasi bakit? For me, yun lang naman yun eh. And yeah, eto sa akin lang din, lastly, dito ko siya i-end is, tandaan mo to, ba't mo kailangan maniwalang yayaman ka dito? Kasi bakit? In time, maniwala ka, magmamaterialize lahat yan. Kasi ang kailangan mo lang gawin right now, you need to stay firm and huwag magpa-apekto sa negativity. This is one of my favorite analogies sa lahat ng every time na nagte-training ako sa mga members sa old company namin before. Kasi ang last training ko pa po is 4 years ago. May last training was I think 2019 pa. So kaya nga kanina medyo kabado ako kasi hindi ko alam kung may explain ko ba na tama kasi I don't have the, alam mo yun, I don't have the grit or I don't have the practice or kung ano man sa pagkausap ulit. Di ba, buti na lang online. So, for sure lahat naman tayo is familiar sa boat or sa bangka na tinatawag. It is designed by God. It, a boat is designed to float sa infinite amount of water. Okay? Same as with you, pansinin mo, etong bangka na to, hanggat hindi siya pinapasok ng tubig, hindi siya lulubog. Tama ba? Kasi bakit? There's only one thing na makakapagpalubog sa bangka na yan. Una, it is designed to float sa tubig. Ngayon, the only thing lang din na makakapagpalubog sa kanya is kapag pinasok na siya ng tubig. And once na pinasok na siya ng tubig, chances are hindi na siya makakaahon. Ngayon, bakit ko siya nakwento? What's the point of this analogy for you guys? Same as the boat, you are designed by God to overcome negativities. Kasi yung iba kaya ka pinanghihinaan ng loob, kaya nawawalan ka ng belief level sa sarili mo kasi dahil sa mga negatives na naririnig mo. Tandaan mo to, you are designed na i-overcome lahat ng negativities.
Etong bangka na to represents you. Yan yung nagre-represent sa'yo. And that amount of water, yung infinite amount of water na yun sa dagat o sa ilog o kung saan man yan, it is represent the negativity na nangyayari sa mundo sa paligid mo. May gera, may scam na nangyayari sa iba't iba't company, merong hindi nag-join sa'yo, merong inaway ka kasi nga pinipilit mo siyang mag-join, merong hindi magandang nangyayari sa family mo, bigla kang nawala ng trabaho. That infinite amount of negativity sa paligid mo, yun yung nagre-represent ng tubig dito. And as you can see, as long as hindi pumapasok sa'yo yung tubig or yung negativity, you'll be fine. Magiging okay ka, nakalutang ka pa din. So be it, nandyan ka, negativity, so be it. As long as hindi siya pumapasok sa'yo, as long as hindi siya pumapasok sa isip at sa puso mo yung negativity, definitely you can still be successful. That's why important for me, maniwala ka sa sarili mo and don't let negativity na pasukin yung puso't isip mo kasi bakit? That's the only way na babagsak ka sa ginagawa mo. Kapag hinayaan mo na yung negativity pumasok sa'yo, may nagsabi man sa'yo, scam to, wag mo nang paniwalaan. Diyos ko, nag-anniversary na tayo. Hindi na applicable sa atin yung word na scam. Nag-anniversary na po tayo. We have a almost 1 million affiliate. Hindi na po applicable sa atin yung word na scam. Kaya ako, for me, I don't tolerate na. Hindi na ako I'm not, ang tawag dito, wala na ako sa part na para explain sa'yo na hindi scam ang live good kasi the result speaks for itself. Kakatapos lang ng anniversary natin, we have almost a 1 million affiliate. Kung tingin mo scam pa rin to, walang mangyayari sa atin pareho, 'di ba? So hindi na ako para i-debate or makipag-argue na hindi ito scam or whatsoever. Mga ganong negative, dapat hindi na siya pumapasok sa'yo. Kasi bakit? I'll end this presentation with this. Ito yung incident sa Matthew na hindi ko nababasahin. Ewan ko, for sure yung iba naman sa inyo ewan ko narinig nyo na. Nung umakyat si Jesus sa bundok, tapos nung bumaba siya, yung mga disciples niya is nasa bangka. And then nakita nila, natakot sila, akala nila multo. Tapos tinanong ni Peter, Jesus, ikaw ba yan? Sabi niya, sagot lang ni Jesus, oo, ako to, kasi nagulat sila. Naglalakad siya sa ibabaw ng tubig, which is, wala pong taong kayang maglakad sa ibabaw ng tubig. Since siya si Jesus, so nakakapaglakad siya sa ibabaw ng tubig. And sabi ni Peter, kaya ko rin ba yan? Alam mo, sabi lang ni Jesus sa kanya, take courage, maniwala ka, kaya mo din. Alam mo ginawa ni Peter? Lumabas siya ng bangka and literally nakapaglakad din siya sa tubig. Kasi bakit? He believed. Naniwala siya na kaya niya. Coach, bakit sa picture bigla siyang lumubog? Kasi nung lumakas na yung bagyo, lumakas yung hangin, natakot siya. Kaya nag-unti-unti na siyang lumubog and sinave siya ni Jesus. Anong sabi sa kanya sa last part, sa verse 31, why did you doubt? Di ba? Kasi sa ganito, regardless kung anong industry meron ka, lulubog ka lang naman pag nagduda ka, pag hindi ka naniwala. Again, we're all here to help you. We provide this type of training. We exert effort. Lahat kami ni na Coach Carlo, ni na Coach Ivan, ni na Coach Brian, we are all here para tulungan ka maging successful. The only request that we have for you is maniwala ka na kaya mo and maniwala ka na kaya ka namin tulungan. Okay? And with that, thank you so much. I hope kahit paano may na-share ako sa inyo. Thank you so much sa pag-attend. Thank you so much guys.